Si Kuya Gaspar Latang, kapag po natin. Ating mga incoming Board of Officers ng Parañaque Radio Worldwide sa pamuno po ng ating incoming President, ang kanyang butihing anak na si Sir Gerald Latang, kapag po natin. Ang ating Vice President, Sir Ian Lear Tupas. Ang ating Secretary, Sir Jasper Saibing Sayo. Treasurer, Ms. Shaira Escote. Auditor, Sir Felicissimo Osorio Jr. Ang ating Chairman of the Board na si Sir Jasper Latang. Pagkapapo natin. Kasama po ang mga Board of Directors. May kasama po tayong mga bisita, mga panaming pagdangal. Ang dati po siyang Vice Governor, dating Congressman at Mayor sa Sulu. At siya po ay tumatakbo bilang Senador ng ating lungsod sa May 12, 2025. Si former Vice Governor, former Mayor, former Congresswoman of Sulu, Lady Ann Sahidula Princess Nur Ano. Kasama po natin ang Secretary ng City of Malolos Muslim Consultative Affairs, si Ma'am MJ Balaguer. At ang ating Vice Chairman ng Islamic Council of Malolos, Charin Tagalog, Sir Michael Balaguer. Kalabang po. Una, gusto ko po bumati sa inyo ng isang happy 6th anniversary ng Parañaque Radio Worldwide. Kalabang po natin. 6 years na po, since 2018. Ito po ay nagsimula sa panahon ng ating kuya, Congressman, at magiging Mayor muli, Mayor Edwin Olivares. Para po natin, siya po ay nanungkulan pinangalan natin ng bayan ng 2018. At siyempre nandito po ang aming EBC President, napakasipag na kapitan ng Barangay San Isidro, Kapitan Kidlat Noel Anlos. So mabalik po ako sa aking sinabi, si Kuya Gaspar ay matagal na pong leader ng Olivares family, ng panahon pa ng aming tatay, ng kay Kuya, sa amin. Malaking tulong po si Sir Gaspar. Sila po ay nag-usap ni Kuya kung gusto po nila mag-create ng isang opisina. At sa awa ng Diyos, ang ating Congressman Mayor Edwin Olivares ay nakahanap ng isang lugar para sa kanila, para sa inyo, yung ating Parañaque Radio Worldwide, dyan po sa ilalim ng ating flyover, dyan po sa Barangay San Dionisio, sa tapat po ng Barangay San Dionisio. Since 2018, doon na po nag-preside ng mga meetings, opisina, nag-opisina ang ating mga reporters. At ito po ay fully subsidized by the City Government of Parañaque, kaya wala po silang pinabayaran ng upa, libre na ng tubig, libre ang kuryente. Wi-Fi lang ang babayaran nila. So, kalapang po natin si Congressman Mayor Edwin Olivares. Importante po kayo, napanggit nga po ng ating Kuya Edwin. Kasi kayo po ang mag-disseminate ng mga informasyon patungkol po sa mga programa, proyekto, activities ng ating lungsod ng Parañaque. Kasi siyempre, ngayon, social media, yung Facebook, YouTube, Instagram, at iba pa, doon po nag-disseminate kaagad ang mga informasyon. So, nabanggit nga ni Sir Gerald, yung radio station ay through social media, sa Facebook. So, madali po ito mag-disseminate. So, mag-update lang po ako sa mga nangyayari sa ating lungsod. Kamakailan ang ating Parañaque, Philippine Statistics Authority ay tayo po, lungsod ng PSA po yan, ang naging National Government Agency, pinangaralan ng ating lungsod ng Parañaque na number 1 sa economic growth sa lahat ng mga syudad at municipality sa buong Pilipinas. So, ibig sabihin, maganda po ang ekonomiya ng ating lungsod. At present, meron po tayong 30,000 business establishments sa lungsod ng Parañaque, micro, small, medium, macro business establishments. Wala po tayong increase ng RPT, real property tax increase for the past years, at we don't intend to increase our RPT, ng real property tax. Wala rin po tayong increase sa business tax para po maingganyo po natin ang mga business investors, foreign and local,
na mag-invest sa lungsod ng Parañaque. At nakita nyo naman ang progreso ng ating lungsod. Ang Department of Finance this year, in-announce po ang TOF. Sa panguna po ng ating Secretary, Recto, tayo po ang Parañaque, ang anim ng pinakamayaman na syudad sa buong Pilipinas. Ito po ay based sa Department of Finance report. Present, by 2025, ang budget ng ating lungsod ay 13.6 billion pesos. 10% increase compared to 2024. At ang maganda po ay wala pong utang ang lungsod ng Parañaque kahit piso sa mga bangko. Ang mga syudad sa ibang NCR, sa probinsya, billion-billion po ang utang po nila. Kahit i-google nyo po yan, makikita nyo po, billions of pesos ang utang. Pero ang lungsod ng Parañaque, walang utang sa kahit anong bangko sa lungsod ng Parañaque. Maraming bagay po yan. At very liquid ang ating lungsod. Meron po tayong nasa bangko na 10 billion pesos na nasa bangko. Very liquid. So, nakakagawa po tayo ng mga programa, proyekto, at mga activities para po sa ikabubuti ng ating lungsod ng Parañaque. Sa larangan ng edukasyon, yun po isa sa priority. Ako po isang professor sa Teresal University, Manila for the past 27 years sa Graduate School of College of Education. Doon po ako nagtapos ng aking bachelor's degree, master's in education, PhD in education sa Teresal University, Manila. Ako rin po ay nagtatrabaho sa aming eskwelahan sa Olivares College for 30 years as Vice President for Academics. Dati po namin faculty si Dr. Silva. Mayroon po kami 8,800 na estudyante nag-aaral doon. Pinakamalaking eskwelahan sa buong lungsod ng Parañaque. Ako rin po ay nagtatrabaho sa CHED, sa Commission on Higher Education since 2018 up to the present as Regional Quality Assurance Team Member ng Teacher Education Program sa National Capital Region. Kaya naman po ang edukasyon. At ako rin po isang licensed teacher. Meron pa tayong lisensya sa PRC. Kaya naman po ang education po ay priority ng ating lungsod. Katunayan, at present, meron po tayong 45 public school campuses sa buong lungsod ng Parañaque. Bawat barangay ay meron po tayong maayos na mga public school, mga bago, mga 4-story buildings. Meron po tayong 28 public elementary school campuses at 17 public junior and senior high school. Meron po tayong 135 daycare centers sa buong lungsod ng Parañaque, fully subsidized by the city government of Parañaque. At meron po tayong 13,000 estudyante nag-aaral sa daycare. Sa public elementary at junior high at senior high, meron po tayong 120,000 na estudyante nag-aaral at lahat po sila ay nabibigyan ng 500 pesos kada buwan ng lungsod ng Parañaque. 600 million pesos po ang budget dyan kada taon. Mabigyan lang po sila ng 5,000 pesos every school year. Pagdating naman po sa ating kolehiyo, dalawa po ang ating libreng kolehiyo. So mula daycare hanggang kolehiyo, wala pong babayaran kahit piso ang mga bata. Sa kolehiyo, naging school administrator nga po si Dr. Silva, dyan po sa Coastal Barangay